Sunday school muna tayo. Sunday school muna tayo. Habang hinihintay natin ang iba. Praise the Lord. To God be the glory. Siya mapagpalang umaga po sa bawat isa sa ating mga kapatid. Habang hinihintay natin ang iba, tayo tayo. Nagsasunday school. Praise Praise the Lord. To God be the glory. Praise the Lord. Tayo munang lahat ay magsitayo. Tayo ay manalangin. Purihin ang Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo sa umagang ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, higit ang aming kagalakan at pagpapasalamat sapagkat bagamat ang panahon ay tunay na masama at mapanganib, salamat meron kaming lakas, meron kaming buhay. Kailanman hindi mo kami pinabayaan, Ama namin banal. Pinunan mo ang lahat ng bagay na aming mga pangailangan. Kaya tulungan mo, O Diyos, na sa mga pagkakataong ito, ang iyong mga salita na aming mga pagbubulayan ay lalong pumukaw sa amin at mag-akay sa amin upang kami lalong manatili at manindigan sa pananampalataya. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid sa umagang ito. Amen. Na sila man ay nasa mga bahay po nila, lalo mo silang bigyan ng espiritu at damdamin ng pagmamadali. Amen. Upang makapiling namin sa iyo sa pag-aaralan ng iyong salita sa umagang ito. Praise the Lord. Salamat, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Amen. Isintro mo, itupokus mo ang aming puso sa iyong mga salita. Amen. Bawat salita mo itanggapin namin Praise the na Lord. may pananampalataya. Praise God. Alimin mo ang bawat isa sa amin. Amen. Punan mo ang lahat ng bagay na aming pangailangan. Amen. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise Praise God. the Lord. Praise To the God Lord. be the glory. Amen. Right. Ang ating pong pagbubulay ay dito po natin na bulayin sa aklat ng Efeso, chapter 5, verse 17. Sabi sa Efeso chapter 5, verse 17, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang araw ay masama. Purihin ang Panginoon. Ang pamumuhay ng tao at tamang pamumuhay Praise ng God. tao sa gitna ng masama at mapanganib na panahon. Praise the Lord. Sinasabi ni Apostol Pablo na ang ating panahon ay masama. Tunay. Ano pa? Mapanganib. Yan ang ating panahon. Kaya iba na ang panahon natin ngayon. Tunay. Tinatawag itong climate change, nagbago na. Hindi na nung taong mga 1970s, di ba? 1980s. Iba ang panahon noon, panahon 80, kaysa ngayon ay tinatawag na itong millennium. Iba ang panahon. Praise the Lord. Kahit ngayon, yung titingnan mo yung alas 5, madilim na eh. Noon yung alas 5, makikita mo yung araw eh. Iba na ang panahon ngayon, mga kapatid. At sabi ni San Pablo, inyong samantalahin ang panahon Amen. sapagkat ang mga araw ay masasama. Tunay. Ito ay salita ng Diyos, palaala ni Apostol Pablo sa mga kapatid doon sa Efeso, at ito talaga ay tugmang-tugma din sa ating panahon. Diba? Nakikita natin ngayon ang sitwasyon ng panahon. Pag kayo ay nanonood ng mga television, nariyan ang mga balita. Diba? Patayan, rape, kahit ang politika, andun eh, siraan na siraan, banta,
isipin mo, bantaan ba naman yung Pangulo ng Vice President eh? Di ba? Literal. Di mo niya mga kapatid. Ano yan? Masama ang panahon. Alam niyo ang pagsama ng panahon dahil sa ano? Sa pagsama ng tao. Sa pagsama ng tao, pati ang panahon ay masama. Ay ngayon, lalo ang mga bagyo ngayon na dumarating malalakas ang bagyo. Oh. Malalakas ang bagyo. Kaya nga, merong tinatawag na monitoring. Ayan yung Pag-asa, yan ang nagamonitor ng panahon. Diba? Kaya nung bago mag-arangkada dito ang Bagyong Pipito, Catanduanes umuna kasama ito sa signal number 5 Ano ang ginawa ninyo ng paghahanda bago dumating si Pipito? Diba? Maaring ang iba, tinalihan nila kailang mga bahay. Pero kung ang bahay mo, kahit yung pundasyon mahina. Mahina ang mga haligi. Kaya na ang gawin mo tali doon, lipad yun. Di ba? Para ang gawin mo lang doon, mag-evacuate ka na lang. Di ba? Yan ang tama, di ba? Chinat ko yung mga kapatid, signal number 5 kayo dyan Kasi nung bagyo, nasa Kuwan ako Nasa Sipukot ako Yung kapilya kasi doon, nasa baba. Pinapaikutan ng bundok, kaya lagpas yung hangin yung bagyo Napaikutan Sabi ko, mag-evacuate kayo dyan. Sinachat ko sila Kaya mag-evacuate kayo. Mag-pray kayo. Para kasi po, lakas ng signal number 5 Diba? Kaya, ang buong iglesia noon, bago sumapit yung Bagyong Pipito, meron tayong tinatawag na prayer for the nation. Panalangin sa bawat pamilya. Tingnan, mas maraming nasalanta sa Bagyong Christine kaysa Bagyong Pipito. Pero ang balita sa Bagyong Pipito, mas matindi ang mga pagbahan. Malakas ang bagyo Diba? Pero, yan ang nagagawa ng panalangin. Prayer. Kasi maraming nagpe-pray. Buong pagkakaisa na pananalangin. Purihin ang Panginoon. Dito, bagamat may mga bahay na nasira, pero wala namang namatay, diba? Wala namang namatay. Wala bang namatay dito? Yun ang biyaya ng Panginoon. Diba? Kahit may mga nasira na bahay, wala namang namatay. Kaya makapagtatayo ka ng bahay, basta may buhay ka. Makapaghahanap buhay ka, di ba? Yan mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya mahalaga, sa gitna ng panahon na mapanganib ngayon, masama, ang paalaala sa atin ng Panginoon, samantalahin natin ang panahon. Praise the Lord. Ano ang ating samantalahin, mga kapatid? Yung pagganap ng kalooban ng Panginoon. Praise the Lord. Kasi ngayon ang nagsasamantala ngayon, may nagsasamantala na gawin ang pansarili, gawin ang masama, pero tayo, ng mga anak ng Diyos, ng mga mananampalataya, ang samantalahin natin, ang paglilingkod, ang pagganap ng kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Yan ang ating obligasyon bilang mga anak ng Diyos. Amen. Samantalahin natin ang pagganap ng kalooban ng Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord.
Dahil sabi ng salita ng Diyos, yang gumaganap ng kalooban ng Diyos, mga kapatid, yan ang hindi pinababayaan ng Panginoon. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Tingnan mo tayo ng mga naglilingkod, di ba? Kahit masama ang panahon. Pero, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen. No. Iyan ang kagandahan pag nasa Panginoon tayo. Bakit? Amen. Inaalagaan ka ng Panginoon. Praise the Lord. Yung pastor, binabantayan kayo una sa panalangin. Amen. Kaya kahit ako nung bagyo, wala ako dito, pero kayo, ipinagpipray ko kayo Praise the Lord. sa Panginoon. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya sabi ng salita ng Diyos, sa aklat ng unang Pedro, chapter 5, verse 7, na siya'y labanan ninyong matatag. Yang masama na panahon, nilalabanan niya ng pananampalataya. Amen. Yan. Sabi nga ng iba, ay pastor, hindi na natin kaya yan eh. Kalooban ng Diyos. Ang pagragasa ng mga binasa natin hindi na pangyayari na masama na panahon, kalooban din ng Diyos. May mensahe ang Diyos dyan, Amen. mga kapatid. Praise the Lord. Ano yan? Pagpukaw yan sa atin. Amen. Kasi may mga tao talagang hindi nakakayang pukawin ang salita ng Diyos. Hindi kaya pukawin. Amen. Hindi nadadala. Sabi sa unang Pedro, unang Pedro ba yung sabi nun? Ang kanyang mga iniibig, sinasaway, Amen. pinaparusahan. Pagka tayong mga anak ng Diyos, para nagiging spoiled na tayo sa Diyos, nagpapasaway na tayo. Sasawayin ka ng Diyos eh. Sabi, ang kanyang iniibig, sinasaway. Ano pa? Pinaparusahan. Amen. Sino niya? Mga minamahal. Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay manatili sa sa kasalanan. Ayaw ng Diyos na tayo magpakaliko. Pagka di ba yung magulang pagkapuno na, no? May pag napuno na yung magulang, yung hindi namamalo talaga eh. Pagka napuno na, baga sobrang naubusan na ng pagpapasensya sa anak. Ang Diyos ganyan din. Ang Diyos ay mabait. Ang Diyos maunawain sa atin. Pero, kung napupuno ang Diyos, doon nagpapadala ang Diyos ng mga pagsaway. Amen. Kaya sabi ko nga doon sa mga binibisita ko, dapat madala tayo sa payo, encouragement, paalaala ng salita ng Diyos na itinuturo ng pastor. Amen. Dahil sabi sa Mateo 28:20, na ituro ninyo sa kanila na kailang ganapin ang lahat ng bagay na aking iniutos sa inyo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Yung may mga tinatawag na matabang lupa, mabuting puso, diba? Masaya sila pagka tinuturuan, binibisita. Pero yung backslider, iwas yan. Backslider, pag binisita mo, ang dami ng dahilan. Iwas yan. Binisita mo, isa, tinanggihan ka. Pangalawa, pangatlo, tinanggihan ka pa. Huwag mo nang bisitahin. Bahala na ang Diyos. Oh. Bahala na ang Diyos. Tiyak, darating ang araw, dadalaw ang Diyos sa kanila. Dumalaw ang Diyos sa pamagitan ng pagpipito. Diba? Pagdalaw ng Diyos yun. Amen. Oh. Kasi ko ginawa na ng pastor lahat ng paraan para maglingkod. Lahat ng paraan para makapaglingkod. Ayaw pa rin maglingkod eh. Kaya ang Diyos, huwag nating, sabi na, pilitin ang Diyos na parang sinusubok natin na Diyos. Huwag mo subukin ang kalupitan ng Diyos. Amen.
matindi at tamo yung Israel. Masyadong mga palalo ang Israel. Mga matitigas ang ulo ng mga Israelita. Sa panahon ni Moises, di ba? Ayaw makinig sa propeta. Ayaw sumunod sa propeta. Gusto talaga nila, ang Diyos namin, ang Diyos ang magsalita. Ay, si Moises bulol magsalita Sabi ni Moises, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Pag tagapagsalita ako, hindi ako marunong magsalita. Kaya si Moises, si Aaron, naging tagapagsalita ni Moises. Kaya alam nyo, lahat ng himala ginawa ng Diyos sa pamagitan ng propeta Moises. Praise the Lord. Para sila sumampalataya kay Moises. Amen. Lahat ng himala. Kasi remember, di ba nung lumabas sila sa Egypto, Egypt? Praise God. Kaya yan, Exodo. Ibig sabihin ng Exodo, yung paglabas. Praise God. Yung paglabas ng Israel sa Egypto. Iginuhit ng Moises sa kanyang tungkod sa hadagat. Di ba nakatawid sila, Nagkaroon sila ng daan. Nahati yung dagat. Praise the Lord. Ano yan? Sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kaya dito, panalangin ko sa Diyos Sabi ko, Panginoon, ipakita mo sa mga tao sa lugar na ito na buhay ka na Diyos. Amen. Makapangyarihan ka Diyos na aming ipinaglilingkuran. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Amen. To God be the glory. Kaya, hinamon nila ang Diyos ng mga Israel na ang Diyos magsalita sa kanila. Nung magsalita ang Diyos nagkabuwalan sila sa ilang. Mga kapatid, kaya sabi ng mga Israel sa kanila kay Moises, Moises, huwag na magsalita sa amin ng Diyos. Baka kami mamatay. Amen. Baka mamatay ang tao pagka ang Diyos na magsalita Kaya sabi niya, magsalita ang Diyos sa amin sa pamamagitan mo. Amen. Praise the Lord. Kaya ang mga pastor, sa pamamagitan ng buhay na apuso sa iglesia, nagsasalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan nila. Amen. Praise John God. chapter 3 verse 34. Yung sinugo na Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Tiyak natin na ang mga salitang itinuturo sa atin, pure na salita ng Diyos dahil mga Praise the Lord. isinugo ng Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Praise the Lord. Pag nagbasa lang ng Bible, hindi isinugo, hindi pure na salita ng Diyos. Mga kapatid, ang Biblia, totoo, salita ng Diyos yan. Pero dapat salitain ng mga isinugo Amen. para pure na salita ng Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya ang pananampalataya natin, hindi pwede, wala nang sumusugo. Basta kami naniniwala sa Diyos, pero hindi kami naniniwala sa pastor na yan. Hindi pwede ganon, mga kapatid. Kung sumasampalataya ka sa Diyos na hindi nakikita, dapat sampalatayanan mo yung isinugo niya na nakikita mo. Amen. Na siya isinugo, Praise God. inutusan, siya ang tagapagsalita sa atin. Praise the Lord. Tagapagturo, siya ang papatnubay sa atin Amen. sa daan ng Panginoon. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kahit sa Old Testament, sabi nga sa Korinto, ang Kronika 20 verse 20, sa ikalawang Kronika 20 talatang 20, sumampalataya kayo sa Diyos, matatatag kayo. Praise God. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, giginhawa. Asipin mo yan? Giginhawa kayo pag sumampalataya kayo sa mga propeta. Praise God. Ang dala pala ng mga propeta, kaginhawaan. Amen. Ay pag kinuntra mo ang mga propeta,
sinalangsang mo, di ba? Wala kang pagpapasakop sa mga propeta, paano ka giginhawa? Di ba? Tapos ang pagsampalataya sa mga propeta, giginhawa. Ibig sabihin, magtatagumpay ka. Amen. Mga kapatid. Dito sa aklat ng Gawa, chapter 3, verse 20. Basahin natin sa aklat ng Gawa, chapter 3, verse 20, hanggang 21. Inulit yung sinabi sa aklat ng Kronika. 20, 21. Gawa, chapter 3, verse 20, 21. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus, na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. Kaya sabi, sinalita ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga propeta. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, ang makinig kayo sa propeta ng Diyos. Praise the Lord. Ang hindi makikinig sa propeta ng Diyos, sabi, pupuksain. Sabi, hindi makinig sa propeta, pupuksain ng Panginoon. Amen. Kaya di ba sa panahon ng isang maraming mga Israel na pinuksan ng Panginoon? Dahilan sa walang pananampalataya sa propeta. Literally, kinain sila ng lupa eh. Amen. Sino ngayon kinain ng lupa? Sila Jambres, lumabang kay Moises. Literal po, kinain sila ng lupa, bumukan lupa. Bakit? Lumaban sa propeta, sinisira yung propeta ng Panginoon. Kinain sila ng lupa, bumukan lupa. Praise the Lord. Asipin mo yan. Siguro naglindol ano? Magbubuka lang naman ng lupa pagka naglindol eh. Sino niya? Siguro naglindol ng malakas. Pag bumuka ng lupa, lalamunin ka ng lupa na yan. Asipin mo yung mga kapal. Kaya, sa Old Testament, grabe ang ano ng Panginoon. Pagpaparamdam sa tao na siya talaga makapangyarihan at buhay na Diyos. Amen. Kahit ngayon, di ba? Kaya sana tayo, mga kapatid, sa gitna ng mapanganib na panahon, ang buhay natin, nabubuhay tayo naglilingkod sa Diyos. Praise the Lord. Hindi nga lang maglilingkod na sasamba ko dahil may bagyo, may mga masama na panahon. Pag wala ng panahon na masasama, diba? Wala na, balik naman sa dating gawin. Sa kapabayaan, pagwawalang bahala, balik na naman sa makasalibutang gawa. Dapat sa paglilingkod, ano yan eh, tuloy-tuloy. Hindi orong sulong, mga kapatid, ang paglilingkod. Consistent ang pananampalataya. Amen. Sabi, Praise the Lord. labangang matatag ng inyong pananampalataya. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. Praise God. Ang pananampalataya na consistent, tuloy-tuloy, alakip niyan yung paninindigan. Maninindigan ka sa pananampalataya mo. Praise God. Ipaglaban ang pananampalataya. Amen. Doon sa mga parang pinapahina ka na, doon mo ipakita na lumalaban ka. Paano ba ipaglalaban ang pananampalataya? Through reasoning yan eh. Babasi ka doon sa salita ng Diyos na itinuro sa'yo, yun ang panlaban mo. Amen. Praise God. Yun ang panlaban mo, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, yan ang tabak natin. Parang ispadahan yan eh. Kasi yan sa libutan eh, susubukin ka na. Kapag bago ka pa lang, susubukin ka, pangunahin yung kasampahan mo.
manalangin ka sa pananampalataya. Kung talagang totoo ka doon sa pananampalataya. Mga kapatid. Yan, lahat yan, mga ano ng Diyos yan eh. Para ano, ma-overcome natin. Hindi mo masabing nagtagumpay ka kung hindi ka sinubok. Tunay. Oo. Hindi mo masabing totoo ka sa paglilingkod sa Diyos kung hindi sinubok ang inyong pananampalataya. Praise God. Praise the Lord. Kaya dito, ay dapat laging naglilingkod, sumasamba. Kasi dito, tinuturuan tayo kung paano natin harapin yan yung sanlibutan. Amen. Yan ang training ground natin eh. Kasi tayo mga sundalo, tayo ni Kristo. Amen. Di ba sundalo, tinitraining Praise yan? the Lord. Training ground natin yan. Kami, by the grace of the Lord, napagtagumpayan na namin yan. Yung pang-uusig ng pamilya, lahat ng mga paninira sa pananampalataya kay Kristo. Praise God. Hinarap namin yan. Kahit sa mga debate. Ang aking mga kapatid, iba-ibang sekta, lahat hinarap ko yun sa biyaya ng Panginoon. Na-overcome ko lahat yun. Kaya pag nag-harap-harapan kami, hindi na sila nag-ausig. Hindi na sila basta-basta nagtatanong bakit. Alam nila masasagot ko. Di ba? Ganyan mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya dapat tayo lumago sa pananampalataya. Sa salita ng Diyos. Amen. Yun ang panlaban natin eh. Colossus 2:7. Sabi na nga uugat sa pananampalataya. Praise God. Matibay sa pananampalataya. Amen. Kaya tinan mo yung mga kahoy na hindi nabungan. Sa tindi na hagupit ng bagyo. Matibay ang pagkaugat. Praise God. Oh. Mali ang mga sanga, pero yung sa puno, hindi natumba. Malalim ang pagkaugat. Amen. Tayo dapat ganyan. Praise God. Malalim ang pagkaugat sa aral, sa Amen. pananampalataya. Praise the Lord. Praise the Lord. Meron tayong kamalayan, mga kapatid, na ano, masama ang panahon ngayon. Panganib. Yan. Kailangan talaga namin ang Diyos. Diyos lang ang sasaklulo sa amin. Tunay. Diba? Praise the Lord. Kaya nung pagdating, bago sumapit ang bagyo, dapat dito nag-prayer meeting kayo. Diba? Nag-prayer meeting kayo. Tatawag ang mga kapatid, nag-prayer meeting kayo. Oh. Nag-prayer meeting ba kayo? Nag-pray ba kayo? Nung bago umarangka ng bagyo? Amen. Diba? Diba nag-chat ako sa iyo? Mag-pray kayo doon. Yan ang pastor, may pagmamalasakit sa mga topa. Amen. Diba? Praise the Lord. Yung pagmamalasakit sa tupa, mga kapatid. Laging isinasaalang yung kaligtasan ng mga member. Kaya halos nung bago lumarang yung bagyo, talagang namamagitan tayo, nakikiusap tayo sa Diyos. Dahil apektado pagka siguro kung malaki matindi na mga pagbaha, mga landslide. Nung nakaraan, ginabi ang biyahe ko galing sa Erga kasi meeting namin. Sinalubo ako ng malakas na ulan. Alam mo, naghirap ng daan din sa Karabuan, yung mga bundok. Yung motor ang takbo, urong sulong Kasi parang yung makina niya, medyo na ng tubig. Sabi ko, huwag naman mamatay ito. Pag namatay ako dito sa madilim na, tutulak ako dito. Buntok pa naman yung mga daan dyan, di ba? Pero biyaya naman ang Panginoon. Nakarating sa Karabuan na maluwalhati at ligtas. Nadali naman yung wallet ko, nahulog sa biyahe ko. Inalis ko sa bulsa, sa ko baka mabasa ito. Mabasa yung pera. Inilipat ko sa bag. Sa likod. Pera. Bago dumato ng Karamuan, bukas na yung bag. Pagdating ko, pambira, tingnan ko doon sa loob ng doon.
Wala na yung wallet eh. Sabi ko, nahulog yung wallet ko. Pati yung mga credential card. This is ID, yung PAC ID, at ano. Sabi ko, pinag-figure mo, may balik, makapulot, sana yung makapulot eh, puntakin tayo sa Facebook. Pero wala pa. Pero sabi ko, mahalaga, buhay at malakas. Amen. Yan ang mahalaga. Iningatan Amen. tayo ng Panginoon. Praise God. Yan ang kagandahan pagka naglalakbay ka, ang puso mo lagi nasa Panginoon. Amen. Naglalakbay ka, nagpipray. Amen. Ganyan si Apostol eh. Kahit naglalakbay, pupunta siya sa isang lugar para mag-speaker, lagi nagpipray. Mga kapatid, tayo ganyan. Diba? Dapat ganyan tayo. Bakit? Sa masama na panahon, ang panlaban natin, prayer, Praise God. pananampalataya, panalangin sa Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Laging ugaliin, sabi sa Timothy 3:15, laging ugaliin sa iglesia ng Panginoon. Sa church. Kaya pagka-Sunday, lagi tayong nasa church. Amen. Amen? Lagi tayong sumasamba sa Panginoon. Amen. Dahil dito lang ang pagsamba na kung saan talaga tinatanggap ng Panginoon. Amen. Ito ang tamang pagsamba. 4:23, pagsamba sa Espiritu. Espiritu at katotohanan. Totohanan. Amen. Praise the Lord. Dito kayo manampalataya. Sumampalataya sa Diyos sa mga sinugo. Huwag niyong entertain yung mga bulong na sa libutan. Yung mga paninira nila sa Panginoon, paninira nila sa Diyos, huwag nilang pansinin yun. Mga kapatid. Biyaya ng Diyos. Dito ang mga naglilingkod. Nababago ang buhay. Amen. Praise God. Nababanal. Praise the Lord. Dito tiyak ang ating buhay. Amen. Na ano? Ligtas tayo. Amen. Praise the Pag Lord. umalis ka pa sa lugar na ligtas, wala na. Panganib na ang hahantungan Amen. Tunay. ng buhay ng tao. Gawa 2:47, ang mga ligtas ay inilagay sa iglesia. Amen. Iglesia tayo na mga tao. Huwag kang humiwalay sa grupo, sa church, kasi ang church, grupo ng mga tao. Banal, nagliligtas, tinawag. Yan ibig sabihin ng iglesia. Di ba yung mga isda, pag lumangoy, grupo-grupo, ano, sama-sama. Pagka humiwalay sa grupo ng mga isda, sabihin, naligaw. Naligaw. Tayo dapat ganyan. Grupo tayo. Huwag ka humiwalay sa grupo sa church. Amen. Di ba? Huwag kang humiwalay. Ay, ang mga langgam nga, walang leader, pero sama-sama sila, no? Tulong-tulong sila. Praise Sa God. panahon ng tag-araw, ang sisipag nila, hanap ng pagkain. Uy, yung kasama natin, mayroong pagkain. Pupunta natin, tulungan natin. Ganyan yung mga langgam. Di ba? Eh, how much more tayo? Hindi tayo mga langgam, amen? Mga tao tayo ng Diyos. Amen. Mga Praise the anak Lord. tayo ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, Praise the Lord. pag nasa church ka, mananatiling ligtas ka. Amen. Praise the Lord. Ibig sabihin, nasa grupo ka. Nasa grupo ka ng mga banal, mga tinawag. Nariyan ang presensya ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya, tulad ng ating tema, ang pamumuhay natin sa gitna ng mapanganib na panahon. Una, mabuhay na may pananampalataya sa Panginoon. Ang
buhay na may pananampalataya. Ano pa? Ugaliin lagi sa church. Lagi maglingkod, lagi sumamba. Sabi sa Hebreo 10:25, huwag pabayaan ang pagkakatipon. Ang pagsamba, ibig sabihin, dapat laging present. May isang beses na nga lang ang ating pagdalo sa gawain, linggo na lang. Diba? Hindi ka papayag na paglinggo ay absent. Amen? Huwag din yung ipagpalit ang pagsamba sa tinapay. Sa tinapay. Sa mga bagay na material. Parang si Esau, yung kanyang pagkapanganay ay pinagpalit niya sa niluto ni si Esau at saka yung magkapatid na kambal. Si Cain ba yun? Si Esau, mga ngaso. Si Abel, ang ginawa niya, yung kanyang pagkapanganay, ibininta. Pinalitan ng pagkain. Kaya yung basbas na para sa kanya, napunta kay Esau. Yung basbas ng pagpapala. Bakit? Bininta yung kanyang pagkapanganay. Yung basbas ng Diyos, huwag ninyong ipagpalit. Yung pagpapala ng Diyos, huwag ninyong ipagpalit sa material, sa mga bagay na makamundo. Pagkalinggo, ang isip natin, paglilingkod. Amen? Pagsamba sa Panginoon. Praise the Lord. Dahil tayo, ang purpose ng buhay, para maglingkod. Hindi ba kayo natutuwa na meron kayong buhay ngayon at lakas? Amen? Natutuwa ba kayo? May buhay kayo at lakas. Hindi kayo nagapi. Ay kung nabuwal ang puno na malapit sa bahay nyo, dinag-anang kayo. O diba? Siyempre mo yan. Meron ako narinig dinag-anan doon yung bahay nila ng kahoy. Dahil sa paghagupit ng bagyo. Buti na lang, nakatakas na sila. Kasi mo yan, ano yan? Gawa ng Diyos yun. Sana yung gawa ng Diyos sa kanila, mapasalamatan nila ang Diyos at maisip nila, paglingkuran natin ang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Panghuli, ano pa? Ang pamumuhay natin sa gitna ng mapanganib na panahon, laging manalangin. Prayer. Oh. Praise the Lord. To God be the glory. Sa gitna ng kagipitan, ipapakita ng Diyos sa iyo na siya buhay, na siya'y ating Ama, na mapag-aruga. Amen. Mapagkalino. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Amen. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Amen. Tulungan mo ang mga mensaheng ito na nagbibigay sa amin ng paalaala ay lalo mong ingatan ito sa aming mga puso. Lalo mong ingatan sa aming mga pag-iisip na ito'y maging buhay namin. Bigyan mo kami ng malaking pananampalataya sa iyo. Dapat ka namin pakamahalin sapagat ikaw ang aming Ama. Una sa lahat, ipinagpasalamat namin. Iniligtas mo kami sa kasalanan, sa kapahamakan na walang hanggan. Iniligtas mo kami sa mga mapanganib at masama na panahon. Kami ngayon ay may lakas at buhay. Bagamat ang iba naming mga kapatid, ang bahay po nila ay sinira ng bagyong Pipito. Kahit doon sa mga hindi namin kapatid, dalangin namin o Diyos na ipaglaan mo sila ng mga biyaya at mabuting bagay. Hindi mo sila pababayaan.
Tulungan mo sila, Panginoon, Praise the Lord. na ang iyong mga gawa Amen. ay mag-akay sa kanila Praise God. para pasalamatan ka, Amen. para paglingkod. Praise God. Lalo na doon sa mga kapatid namin na mga backslander. Tunay na ikaw ay buhay at makapangyarihan. O Diyos, tulungan mo ang mga Panginoon ay magtulong sa kanila. Kundi matinag ang kalamang puso, maging sa pamagitan ng iyong mga salita, matinag ang kalamang puso. Amen. Huwag nilang hintayin pa na dumating ang hindi magandang panahon para sila maglingkod sa iyong Panginoon. Praise the Lord. Ama Diyos, patuloy na ihanda mo kami ngayon sa Amen. aming banal na pagsalita. Praise God. Patuloy na palakas at kapangyarihan ng Espiritu at paranas ko sa amin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Okay, sasamba na po tayo. Praise God. May kumano na tayo. Meron na. Purihin ang Panginoon ang ating opening prayer. Si Sister Susan, siya din ang MC. Praise God. Si Sister Alan, Praise God. Brother Hermela, sino pa? Yung for offeratory message. Strika. Historika. Marita. Ano pa? Yung for offeratory message. Tama na ako ng sa Siyempre, magpapasko na, no? May mga pag-usapan tayo para sa mga gawain na ating gagawin. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Tayong lahat po muna ay tumayo. Amitin po natin ang pangalan. Praise God. Maagat ka namin pinapupurihan, magkis ng pag-ibig at ng kaawaan. Sa malaking bato ng ating kaligtasan. Praise God. Tayo magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo magkaya na may kagalakan sa kanya na may pag-aawitan. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Sa kanyang kamay ang mga malalalim na dako ng lupa. Ang mga kataas ng mga bundok ay kanya rin. Ang dagat ay kanya at kanyang ginawa. Ang kanyang mga kamay ay lumikha na tuyong lupa. O magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsinuhod. Tayo magsinuhod sa harap ng Panginoon Amen. na may lalang sa atin. Praise God. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise God. Muli sa umagang ito mga kapatid, biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Narito tayo muli.